Malugod na tinatanggap ng Pilipinas ang pagdating ng 22 bagong fighter jet mula sa mga bansang NATO. Nagpahiwatig ang Pilipinas ng bagong fighter fleet sa gitna ng negosasyon sa Sweden, at ang Pilipinas ay malapit nang magtagumpay sa negosasyon para bumili ng mga fighter jet mula sa Sweden pagkatapos ng 2 dekada ng pagsisikap na i-refresh ang fleet nito. Ang dalawang pamahalaan ay pinaplansa na ngayon ang mga huling tuntunin ng pakikipagtulungan sa depensa batay sa isang Memorandum of Understanding na nilagdaan noong Hunyo at niratipikahan noong Setyembre, paliwanag ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas noong Feb. 16 na napaglabas ng balita. Ang pagsasaayos ay susi sa paglahok ng Sweden sa multi-role fighter jet program ng Pilipinas, sinabi ng departamento. At ang gobyerno ay tinta ng isang kasunduan sa isang pulong sa susunod na buwan. Natigil ang mga negosasyon habang tinatapos ng militar ng Pilipinas ang kanilang bagong programa sa pagkuha ng depensa, na tinawag na Horizon 3, ang huling yugto ng malawakang pagtulak ng gobyerno na gawing moderno ang sandatahang lakas nito. Noong Enero, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaprubahan ang 2 trilyong piso, US dollars 35 bilyon na budget para sa dekadang plano. Ang Departamento ng Depensa ay hindi nagbahagi ng isang partikular na listahan ng mga asset at platform na gusto nito sa ilalim ng programa. Ngunit sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa mga mamamahayag noong nakaraang buwan na ang budget ay tututuon sa pagbuo ng mga asset at kakayahan upang matugunan ang mga banta sa mga mapagkukunan at sasakyang dagat ng Pilipinas. Ang mga kakayahan ay tututuon sa pagpapataas ng kaalaman sa domain, pagkakakonekta, maritime at aerial deterrence, utos at control, komunikasyon, teknolohiya sa computer, at intelligence, surveillance, target acquisition at reconnaissance. Nauna nang sinabi ng militar sa Defense News na karamihan sa mga asset at platform nito ay nakadeploy sa kanluran at hilagang hangganan ng bansa. Kasunod ng pag-apruba ng Horizon 3, sinabi ng departamento na binago nito ang mga kinakailangan nito para sa fighter jet at hindi isiniwalat ang kabuuang bilang na binalak nitong kunin o ang tag ng presyo. Iniretiro ng Pilipinas ang armada ng Northrop F-5 fighter noong 2005 at noong 2013 ay gumastos ito ng 18.9 bilyong piso para sa 12 F-50 light attack aircraft mula sa Korea Aerospace Industries, habang nagpatuloy ang negosasyon ng fighter jet. Bagamat hindi natukoy ng gobyerno ang pinal na pagpipilian para sa fighter jet, ang Swedish firm na Saab's JS-39 Gripen ay naiulat na kabilang sa mga nangungunang pagpipilian. Isang fighter taxi na ginawa ng Saab na JS-39 Gripen sa panahon ng NATO Exercise Loyal Arrow noong Hunyo 10, 2009. Patrick Tragard, AFP, sa pamamagitan ng Getty Images. Nakatutok ang bansa sa F-16 na Fighting Falcon ng Lockheed Martin noong 1,970 S, ngunit ang mga problema sa ekonomiya at kakulangan ng prioridad ay nagpatigil sa mga negosasyon. Noong 2021, ang US inaprubahan ang pagbebenta ng 10 F-16 na si Block 70 paghahati 72 at 2 F-16 na di Block 70 paghahati 72 na sasakyang panghimpapawid sa isang $2.43 bilyon na pakete. Gayunpaman, ang Pilipinas ay naglaan lamang ng $1.1 bilyon para sa pagkuha. Sa halip, iminungkahi ng Sweden ang JS-39 Gripen noong 2022. Ang Saab ay hindi pa lumahok sa mga negosasyon hanggang ngayon, ayon kay Andrew Wilkinson, ang direktor ng kampanya ng Gripen ng kumpanya. Sa pagsasalita sa Defense News sa Singapore Air Show ngayong linggo, sinabi ni Wilkinson na sasali si Saab sa mga talakayan kapag napirmahan ang bilateral na kasunduan at pagkatapos na magkaroon ng desisyon ang Pilipinas sa gusto nitong fighter jet.
Kami ay nasa pinakaunang yugto, ngunit sa ngayon ay walang opisyal na desisyon, walang mga kahilingan, dagdag niya. Ang mga nakaraang negosasyon ay tungkol sa sasakyang panghimpapawid, ngunit sinabi ng mga opisyal ng Saab na mayroong isang hanay ng mga sistema upang magbigay ng isang holistic defense solution, tulad ng Globally Airborne Early Warning at Control Plane, na maaaring magbigay ng pangmatagalang pagsubaybay sa hangin, dagat, at lupa sa totoong buhay. Oras. Mayroon kaming mga ground radar, airborne radar, iba pang mga uri ng sensor, at maaari mong pagsamahin ang lahat ng impormasyong ito upang magbigay ng isang larawan ng kamalayan sa aviation na maaari mong ipamahagi sa Navy, sa hukbo, kahit sa Coast Guard. Anders Dahl, na namumuno sa sangay ni Saab sa Pilipinas, sinabi sa Defense News. Ang kumpanya ay may kasaysayan sa rehiyon. Noong 2008, nilagdaan ni Saab ang isang $300 at $9 milyon na kasunduan upang magbigay ng sasakyang panghimpapawid at mga sistema ng pagsubaybay sa Royal Thai Armed Forces. Kami ay nasa pinakaunang yugto, ngunit sa ngayon ay walang opisyal na desisyon, walang mga kahilingan, dagdag niya. Ang mga nakaraang negosasyon ay tungkol sa sasakyang panghimpapawid, ngunit sinabi ng mga opisyal ng Saab na mayroong isang hanay ng mga sistema upang magbigay ng isang holistic defense solution, tulad ng Globally Airborne Early Warning at Control Plane, na maaaring magbigay ng pangmatagalang pagsubaybay sa hangin, dagat, at lupa sa totoong buhay. Oras. Mayroon kaming mga ground radar, airborne radar, iba pang mga uri ng sensor, at maaari mong pagsamahin ang lahat ng impormasyong ito upang magbigay ng isang larawan ng kamalayan sa aviation na maaari mong ipamahagi sa Navy, sa hukbo, kahit sa Coast Guard. Anders Dahl, na namumuno sa sangay ni Saab sa Pilipinas, sinabi sa Defense News. Ang kumpanya ay may kasaysayan sa rehiyon. Noong 2008, nilagdaan ni Saab ang isang $300 at $9 milyon na kasunduan upang magbigay ng sasakyang panghimpapawid at mga sistema ng pagsubaybay sa Royal Thai Armed Forces,